mas close kami. Yun. Natutunan namin kung ano yung mga kalakaran sa paratahan, sa fishbowl. Nakalala na. Okay. Tsaka yung parang natuto kami dun magbuhat ng mga isda, yung mga kaya mga talaba, yung mga ganun. Experience yun. Ano yung masasabi niyo dun sa pinuntahan nating fishport? Baho. Ang lansa ng amoy, yung unang dating namin. Parang ang baho-baho ang lansa, tapos parang makulit pa. Saka maingay, siyempre. Saka syempre, di ba madaling araw yun, syempre expected natin eh. Pero yung pala, doon lang sila busy, madaling araw pala, busy na sila. Doon lang pala nagsisimula yung trabaho nila. Dahil ibang mga tao, tulog na pero sila, yung ganung oras. Ano naman yung... Baligtad yun. Ano naman yung masasabi niyo dun sa mga nagtatrabaho sa fishport? Ano naman sila, nakiki-operate naman sila sa amin, tsaka mga approachable sila. Kasi nung unang punta namin doon, syempre hindi naman namin expected na magiging gano'n yung trato nila sa amin, na kahit pagod sila, ayun, kinausap pa sila kami ng maayos. Kahit busy sila, di ba? Nakamulit na tayo ng maayos. In-explain nila kung ano yung klase ng trabaho nila, kung ano yung ginagawa nila doon. Sino-sino yung mga gumagalaw din sa fishport. Simula sa pagdating ng isda, hanggang sa may benta sa mga suke, mga hindi naman. Na nagdadalhin sa palengke. So, ano naman yung lesson na natutunan nyo? Yung nalaman namin na kasi parang kapag pupunta kami palengke, nalaman namin behind that, yung mga paghihirap, yung mga ginagawa nila bago nila mabenta yung mga isdang yun sa palengke, na kami binila ng bili. Sila pala, yung umaga pa lang, gising na para yung kunin yung mga isdang ititinda nila. Saka naging lesson din sa amin noon na hindi biro yung trabaho nila na gano'n, na sa madaling araw sila gising. Saka hindi lang din gano'n yung kinikita nila, napakahirap yung trabaho na ginagawa nila. Dapat ma-appreciate natin bawat dana na sa paligid. Kasi iba yung dami pa lang pinagdaanan yun, diba? Wag din na dapat, maliitin yung mga mangisda kasi, siyempre, nagpagod sila. Hindi tayo yung makakakain nila kung hindi tayo sa kanila, diba? Dapat huwag nilang ikasiyayon kasi dahil sa trabaho yun, hindi sila makakakain, wala silang pera, tsaka hindi nila mapapakain yung kanilang mga pamilya.